Hello guys, good morning and welcome again to my channel, The Orchid TV. So for today's video, mangkuha kami ng mga kahoy ng kakawati or madridi kakao para gamitin namin pagtamnan ng mga orchids. So later on, ipapakita namin sa inyo kung paano namin tinatanim ang aming mga orchids. But at this time, nandito kami ngayon sa baba ng uha ng mga kakawati. Pero amin to guys, hindi namin to ninakaw. Amin to. So with me is my cousin Kuya KJ na taga Putol, ako naman taga Bitbit, o diba? So alin na, mamutol na tagkahoy. So ayan na guys, nandito na kami ngayon sa taas. So it's time to plant our orchids. So ito yung mga nakuha namin ng mga kakawate. Ayan. Ayan, sumasipag na aking pamangkin. Napagod kami doon sa baba kakuha ng mga kahoy na pagtamnan ng ating mga orchids. Ayan na po. Whew, grabe. Early morning exercise tayo for today's video para makakuha ng mga kahoy pagtamnan ng ating mga orchids. Kahit puno ng kawain, wala ng takas. Kahit ganito lang siya guys, pero matibay yan kasi puno po yan ng kawayan. Ayan. So paparami na ng paparami ating orchids. Dito na area, orchids yan. Dito na area, orchids yan. Pasensya na po, hinihingal yung uncle nyo. Ayan, puro orchids. And then dito na area, orchids din yan. Ayan. Whew. Walang sawang pagtatanim. Dahil pag walang pasok, ito yung part-time natin. Magtanim ng mga orchids para malay mo, dito tayo yaman. Char! Joke lang. So nandoon naman yung pamangkin ko sa baba. Ayun siya guys, oh. Ayun siya. Yan. So kunin niya yung mga pinutol namin doon ng mga kahoy sa baba para dito namin ilagay lahat kasi dito kami magtatanim ulit. Medyo malayo naman siya sa may niyog. So okay lang kasi dito bakante dito na area. Papagalitan ako ng papa ko nito kasi halos lupa namin nakuha ko na para taniman lang ng mga orchids. Sige lang, at least nakaka-enjoy naman, diba? Nakatuwa naman pagmasdan para manguha ng mga orchids. So it's time na magbungkal na ng lupa para magtanim na tayo ng ating mga orchids. Ayan. So yan na po yung ginagamit namin panghukay ng lupa. So ito yung mga nakuha namin. Ayan naman si KJ. So may mga bit-bit na naman sa nakahoy. After this maglaba pa kami. Laban lang. Mga buhay estudyante na nagsusumikap mag-aral. Char. Diba? Okay. So magbungkal muna kami ng lupa. Play ha? What? Let's go! Magbungkal na tayo! Tinggalin ko lang. Tinggalin. Buway, balik lagi. Awang may kalat-kalat yung mga play. Doon na nulit na inulat. Extension na yan. Kaprang adlaw di, maginadlaw. Kaprang adlaw, maginadlaw. Ambot. Maginadlaw na ito ba? Daw ay kwarta. Mabutot sa bus Ayaw. May kundi mata. Hindi ko managbuhol ka ano, matindi kakao. Subos. Ayan. Nga, dalan. Amor na itong kaya kalistora na yun. Okay. Tay? Kalistora na yun. Ang ari lang yan. Bigya ko mat na to. Kung durduro gapon. Bigya ko to eh. Ari mo rin eh. Ari amin ni. Transfer lang. Transfer lang. So
Nabili lang ko ng duwa, ginansar na. Ligya na, tigado, tapi wala ito baboy. Tigado ang panglaboy. Tigado, baboy. Kamu nagbaboy mo? Ay, baboy ako balay. Hindi. So, gusto ang presyo natin dyan. Tara, mahal man. Ha? Mantin na mga ron. Kabansalan yun. Namali nasawag si atin mo kay mama. 200 na lang, no? 80 ang kilo. Pusinta na lang? Yo! Patinig. Taton, doon lang. 100. Binigyan mo ang karne. Mahal. Mahal ang pangayo. Huwag makalagay ang pangayo lang ganit. Wala tiga bakal ba? Gani, no? Kaya si Puso yung gabi. Ito lang sa pala gabi. Kaya tiga, ba ito nanay sa baboy na. Ha? Sa dito. Nino, sige ko ang alin sa panin. Handap na tao magmakal. Yung sakit mo, no? Sakit yan, gani. May mga baboy, wala ginapadikit. Sa may mga baboy, kintika ba? Kung ligat, sakit yan. Ito, tawag, tamangkaw. Pagok bati, Yan. Ang gabi na kita mo. Kita mo ko na. Ay, wala ka pansin. Singgit ay kapasok. Mangko. Pundo kami ba? Sino? Pundo ang mga api. Pundo kami at mga pilit to. Ano ka na? Yung singgit mo siguro. Ha? Wala eh. Iba lang kapatid. Ay, kasari ka dyan tunaw. Tatay. Tagit. Yayayay mo na. Tapos magkito dito, pari. Yawa yung pinag-uwagit. Sana ni, halinon git ni. Mag-eskwila sa college, halinon ni ba? Pagkuti po, tamo ko bago ka magpanaw. So, hello guys, I'm back. So, kanina nag-stop kami na magtanim ng orchids kasi medyo umulan po ng konti. Kaya nagpasilong muna kami and then after that, hindi nakabalik yung aking cousin kanina kasi nga po umuwi siya kasi may kinuha. So, ako na lang yung nagtanim. So, hindi ko na na-video kasi wala akong videographer. So, ipakita ko na lang sa inyo yung update after akong nagtanim ng aking mga orchids. So ito yun sila. Yung dito kung napansin nyo is nakahiga sila halos. Ayan. So naka-vertical ang ating mga kahoy pagtanim ng ating mga banda. And dito naman is naka-horizontal. Nakatayo naman. So ito yung trabaho natin kanina. Yung mga pinutol natin na kahoy. So napagtaniman na po natin ang mga orchids. Ayan na. Kaso na short tayo sa ating orchids. Kulang pa po ng 7. Kasi magkabilaan po ito kagaya nito may tanim dito sa harap, meron ding tanim doon sa likod. So dahil na short tayo sa orchids, kaya inisa-isa ko muna. So antay na lang tayo next time kung kailan tayo makapag-propagate or kailan ulit makapag-deliver si Uncle Nestor ng mga orchids dito sa atin galing sa iba't ibang lungsod. Char. Diba kayo sa Davao, sa Cagayan, Samlang, or sa Matalam, yan. Maraming mga orchid garden dyan. So, siya po yung bumibili at saka dito niya dinadala sa akin kasi binibili ko yung mga orchids. Kasi kung ako papupunta doon, mahirap kasi nagtatrabaho tayo kaya wala tayong time magpunta doon maliban sa sobrang layo. Kaya ayan na po yung mga naputol natin kanina na mga kahoy. Napaglagyan na po natin ng mga orchids. Ayan. Mga vanda po yan dito. And then dito naman sa kabilang sulok. Kagaya nito. Ayan. So dito naman sa kabila is mga dendrobium. So noon is mga KK pa lang po ito sila. Ayan. So mga suloy pa lang. And then unti-unti nang lumalaki. So sayang naman kung itapon. So i-propagate natin para maparami po natin sila. Ayan. So medyo marami na po ang ating mga orchids. And my mother is going to the market. Ayun. Para mag-grocery. Kaso parang uulan. Ayan. So ito, magwa 1 month pa lang ata ito sila dito.
Ayan. So, ayan, marami ng ugat oh. Ayan. Ang ito na orchids, tinanim ko na lang din kasi hindi ko alam ano ito, pero sabi nila maganda daw ang bulaklak nito. Parang tiger. Ayan. Sabi nila kaya sa akin, hindi na ako nag-inarte no. Kahit na ganyan, so ganyan ko pagkatanim, bubuhayin natin to, malay mo magkabulaklak, 'di ba? Ayun, ganda-ganda na tingnan ng ating orchids. Ayan. Hindi ko po masyadong dinidikit yung pagkatanim kasi ang paglinis ko nito is gumagamit ako ng lawn mower. Kaya mahirap po kapag masyadong dikit yung pagkatanim natin, hindi po talaga mapasok ng lawn mower natin. Kaya ang ginagawa po natin is medyo may space para hindi naman ako mahirapan, 'di ba? Bakit ba natin papahirapan yung sarili natin, 'di ba? Kung meron namang madaling paraan. Charot. Ganon. So dito na area is medyo binabaan ko konti yung pagkatanim because I know na tataas pa itong mga orchids. So ginagawa ko lang is pinuputol ko yung mga ugat sa baba para hindi po siya abot ng lupa, para mapwersa siya mag-produce ng panibagong bulaklak, ng panibagong ugat sa taas po banda. Kaya yun na po yung mga bagong ugat ang kakapit sa ating mga driftwood. Ayan. So tingnan natin ito, may mga bulaklak pa pagka tanim ko. Nagpropagate tayo kasi yung iba sobrang taas na doon sa ating main garden, kaya pangit na silang tingnan, kaya we need to propagate them in order to produce a lot of cuttings, to produce a lot of orchids. So dito sa Malungon, tayo yung isa sa may pinakamalawak na orchid garden po. Ayan, hindi to farm, garden lang. So malay mo next time makaabot tayo doon. Ilang orchids pa kaya ang mga disgrasya nito. So ayan po yung ating mga tinanim kanina na mga orchids. Ang ginamit po natin na pangtali is yung mga straw o yung tie box pang tawag namin dyan, or straw. Yan. So marami na din po. Ito sabi nila rare daw ito oh. Dinagyan ko ng tali konti dyan, pero hindi yan masikip guys ha. Medyo maluwang yan kasi naka-curve yan eh. Kaya hinila ko siya konti para magsabay siya sa sa driftwood, para maging straight siya, diba? Huwag nating hayaang lumihis ng landas. Turuan nating maging matuwid ang kanyang landas na lalantakin, 'di ba? Oh, yan, kahit yung puno ng kawayan, matibay kasi ang puno din ng kawayan. Maganda din siyang pagtaniman ng orchids kasi matagal din siyang mabulok. Ayan, kaya pwede siyang pagtaniman, buhay pa yan eh. Pinutol ko lang yan nung nakaraang araw. Ito din oh, hinila lang din yan natin kasi naka-curve din yung kanya para at least masundan niya yung yung kawayan at saka yung mga driftwood. So ayan, dahan-dahan natin maparami. So I hope na maparami pa natin sila kasi may isang linya pa tayo na plano dyan. Marami pa tayong pwedeng putulin dito banda ng mga Vanda orchids, o diba? Kasi ang target natin dapat every afternoon makapagtanim tayo ng kahit isang piraso ng Vanda. So the more the merrier. So ayan sila. Ito, ginoin ko na dito sa mga mukara. Ito, dito na area is marami ng spike. Ayan o, kung makita nyo guys, tagdadalawa yan. Ayan, ito yung isa o. Ayan, yung isa. Tagdadalawa yung spike. Dito naman is ito yung kanyang bulaklak oh. Ayan, super beautiful ng kanyang bulaklak. Ganda-ganda talaga tingnan. Kaya kung makikita nyo yun, hindi na maabot ng kamera. Marami na mga butterfly ang pumunta dito, nagbi-visit sa ating orchid garden. Kasi nga po marami nang nagbo-bloom na mga orchids. Kagaya nito oh. May mga spike na yan. So sa mga nagtatanong kung nagbebenta na ba daw ako, sabi ko hindi pa. Maybe soon. Ang ginagawa ko mo lang na yun is nagbebenta pa lang po ng kanilang mga flower. But minsan hindi din, depende sa itsura ng bulaklak nila. Kasi pag pangit, may naman tayo magbenta na may mga butas-butas or pangit ang bulaklak. So dapat make sure natin na maganda tingnan. Kaya minsan pag maraming damage or pag maraming uod, nag-spray tayo ng insecticide or pesticide. Pero kung wala,
hinahayaan naman natin para at least yung mga pollinators is makapaglapit sa ating garden and sila mismo yung pollinate na ating mga orchids kagaya ng mga bees, butterflies, dragonflies. Joke lang. So ayan. So dito na area is yung ating mga dendrobium orchids. If you can see during my previous vlogs, ayan, makikita po natin na marami ding mga dendrobiums natin yung may mga spike na kagaya niyan, oh. Meron na siyang spike, guys. Kung makikita nyo, ayan. Ayan, oh, diba? Oh. Spike na yan. Mamulaklak na yan. Dito din. Ano? Oh, mga puno ng kawayan yan. Ito din, oh, mga driftwood. Ito, puno din ito ng kawayan. Grabe na yung ugat niya. And, meron na siyang spike. Oh. Diba? O, malapit na din niyang mamulaklak. Huwag lang sanang kainin ng uod. So ayun, parang uulan na naman ulit. My God. Palagi na lang. Uy, ito din, oh, may spike na din siya, oh. Ayan, hindi siya, ayaw niya mag-focus. Mag-focus ka, eh. Ay, ayaw mag-focus. Pakita mo, ano ba? Ayan. Diba? So may spike na siya. So excited na tayo makita silang mamumulaklak. Dapat sabay-sabay sa mamulaklak tsaka hindi mag-stop para makapagbenta tayo ng maraming mga flowers. Maging supplier tayo, diba? Ng mga bulaklak sa mga weddings and kung saan pa. Ito, maliit lang ko dito noon, guys. Pero, yun, know, kung makita nyo po, marami na siyang ugat. Ang laki niya na. Diba? So ayan, very good talaga, oh. Ganda-ganda talaga tingnan, eh. Saka yung mga ugat nila is naging wild, oh. Grabe. Sobrang taba at saka sobrang healthy ng kanilang mga ugat. Yan, gustong-gusto nila. Yan, oh, tataas na nila. Oh, sus. Grabe. Ang lalaki. At saka ang tataas. Ito ring isang to, oh. Grabe ang tataas nila. Ito din, oh, taba din, oh, ang laki. Mga dendrobium discolor yan sila. So ayan lang muna, hanggang dito lang muna tayo kasi parang uulan. Thank you so much for watching, and to all viewers, please don't forget to like and subscribe naman to my YouTube channel, and please don't forget to press the notification bell para at least ma-update po kayo sa ating masusunod mga videos about orchid gardening. Maraming salamat and mabuhay Philippines!